Okay. Etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? Tinuligsa ni Senator Raffy Tulfo ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pagbibigay ng napakaraming dahilan para sadyang iwasan at pigilan ang subcommittee sa Senate Bill No. 2374 na kanyang pinamunuan, nagampanan ang tungkuling iniatas ng konstitusyon. Sa pagdinig noong Huwebes, January 18, 2024, ipinunto ni Tulfo na ang subcommittee ay patuloy na nagsisikap na imbitahan ang PCSO na magbigay liwanag sa mga kontrobersyang nagmumula sa paglipat nito sa Iloto. Ang aming panawagan sa PCSO ay hindi narinig, ito ay dapat na matapos dito, ngayon din. Kailangang ipagtanggol ng PCSO ang kanyang paninindigan, hindi para tumakbo at magtago. Kapag hinilingan kang dumalo sa mga pagdinig, kailangan mong maglaan ng oras para dumalo sa mga pagdinig. May tinatago ka ba sa mga mamamayang Pilipino? Tanong ni Tulfo sa mga opisyal ng PCSO. Binigyan din ni Tulfo ng punto ang sabi-sabi na may pinatamang tao si Mel Robles na kung saan kanya daw kakilala at katropa, dahil nag-invest daw ito ng malaking halaga para tamaan ang halos 600 million pesos na jackpot prize nitong mga nakaraang linggo. Sinabi ng senador na gagamit siya ng mga private investigator para lang malaman ang katotohanan ukol sa usapin na ito, bagay naman na hindi agad masagot ng PCSO General Manager. Dito rin binuksan ni Senator Raffy Tulfo ang tanong sa isang viral picture na nilabas ng PCSO sa isang babae na tumama na sinasabing edited ang nasabing picture. Dito umamin si Robles na edited nga ang picture dahil daw sa mga ilang concern sa issue kagaya ng kaligtasan ng nanalo at iba pa. Pero ang lubos na pinagtataka ng mga mambabatas ay bakit tila napakadaling manalo na ngayon sa loto na hindi pa nangyayari sa mga nakaraang panahon. Panuurin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Your Honor, it is not within my... Dito a contract, 1-year contract. What happens if in 6 months or less, naipasa ko ito at naging batas na ipinagbabawal yung iloto? Then, Your Honor, the law will prevail. Exactly. You will be followed by all of us here, Your Honor. And you know, from the start na meron akong batas tungkol dyan, pinush nyo pa rin yung iloto. Your Honor, until your proposal is a law, we'll have to work. Kaya nga po, we respect that. You have to work, but there is an opinion from OGCC that states na you don't have to work on this kind of project unless you need to ask permission from the office of the president, which you did not. This is where we differ, Your Chair. Sa tingin namin, we're not on the same page, no? So, yan po ang aming... Of course, we're not on the same page kasi ako'y nasa tama, kayo mukhang hindi. Well, kaya nga po andito, we are cooperating with you. We also want you to see your law into fruition. Kami naman po ay tagapagpatupad lamang po. Ngayon, pag dumating po yung time na yan, rest assured, Your Honor, we will 100% comply with your law. Well, no choice naman talaga kayo, Mr. Robles, FYI, pagbatas na yan. But anyway, from the very beginning, alam niyo naman po, yung stand ng committee na ito, wala kayo dito, hindi ata kayo umaten ng ilang beses ng hearing na ito. Sinabi ko na dito na yung aking mariin na pagtutol, kaya nga nagpasa po ako ng batas. Sana you should have taken the cue na okay, gagawa ng batas pala ang Senado tungkol dito, wag na lang siguro natin muna ituloy yung test run na yan. Yun po yung pinapoint out ko. I would like to acknowledge the presence of the Minority Leader, Senator Coco Pimentel. Senator Coco, good afternoon to you, sir. Thank you for coming. Thank you, Mr. Chairman, for inviting me and for calling this hearing. Kanina pa kami nagkaroon ng discussion dito. So, would you like to make an opening statement, Senator Coco? Well, wala naman, Mr. Chairman, except that as a mathematician, I'm interested at looking at the rate of success in hitting the lotto jackpots, Mr. Chairman. And I will compare it with some other systems in some other countries, Mr. President. Oh yeah. Anyway, nabuksan na rin lang yan. Meron pong nanalong isang tao sa 600, I think the other day, 680 something million. Okay?
ang tanong ko po, yan ba sa online nanalo o yung sa betting station? Over the counter po yan, yung sa traditional betting station. Over the No, this is yung una, yung 640. Kayo naman, relax lang. Kagabi yung iloto. Hindi, sa Iloto ba ito yung sa 600 something million? Relax lang, easy. We'll get there, we'll get Sa Iloto ba ito o yung sa Lotto Agent Station? Last night po, Mr. Chair, it was 698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung tumama na yon, saan po siya bumili ng ticket? Sa iloto po. Sa Iloto. Good. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita na karating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Kaya ako na-brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo niya. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakay yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity nung nanalo. Especially sa Iloto pala siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Pero yan po ay, syempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, lumitaw na talagang hindi galing sa inyo, then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, DICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA, kung connected ba o hindi, or SEC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. So mamaya sa executive session, Senator Coco. Maganda po itong bill ninyo, Mr. Chairman, na na-file ninyo. Well, at any rate, Mr. Chairman, ilan na ba itong lotto games na authorized by the PCSO? We have the big ones. We have The jackpot games we are have the 5, Mr. Chair. 5. We have the 642, the 645, the 649, 655, and then the 658. Over the Christmas period, we increased the jackpots of all these 5. Yes or no? Yes, Mr. Okay. Chairman. For the 642 and the 645, 100 million. For the 649, 655, and 658, 500 million. One time. The plan was to do it one time. May I know the legal basis? We are allowed to, we have a prize fund, Your Honor, prize fund reserve, and we are allowed to use this to spur the sales para magawin natin exciting and inviting yung game. For each game, fixed na yung kanyang minimum jackpot eh. For every new draw, kung tinamaan yung jackpot, a new draw, balik siya sa minimum jackpot. So, that must have been fixed by mathematics. The probability of hitting 642 is 1 in 9 million. Basta, okay, and then that's why it deserves a certain jackpot. So when you made the jackpot all of a sudden 100 million, but the odds did not change, are you allowed by law to do that? The board is allowed, Mr. Chairman. That's why we have the prize fund reserve, precisely for this purpose. How is it stated in the law? We have a prize fund reserve for the purpose of It's just the discretion of the board to add to the jackpot. add into the jackpot. Yeah. And then the decision was one time, just to do it one time over that Christmas period of 2023. Actually, ideally, Mr. Chair, it should be over the whole period of the year. Kasi every time may mananalo ka, you
you give in prize fund reserve. Kasi minsan talaga, this is jackpot driven, Your Honor. People bet because of the jackpot. So kung mababa ho, medyo matamlay po, that is the time when you pump in the prize fund reserve. What is the tenor of the board resolution that you will enhance the jackpot one time or One time po, yung ginawa namin for December is for one time. Because, Mr. Chair, at the end of the year, that will become dividend and will be reverted back anyway to the Bureau of the Treasury as dividend. So, might as well, we have decided to make the games more exciting. yeah, if you want to repeat this, you need to pass another resolution. Yes, Your Honor, we have to go back to the board. Basta klaro yan. Okay. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 100, 500, 500, 500, so a total of 1.7 billion pesos, tinamaan na po lahat. Yes, Your Honor. Okay. In less than a month. Within a month, Your Honor. Yes, within a month. Opo. Okay, so we were stating facts, Mr. Chairman. Facts lang ito. Yun nga, Senator Coco, nakakapagtaka nga. Marami nagtataka, siyempre, especially yung mga mananaya, na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya. So, I think the PCSO is at liberty to reveal to us na yung in-increase na po yung mga jackpots, in all those games, available na yung online betting. Yes, Your Honor. Yeah, meaning to say, when si 642, ang minimum niyan, and what's the usual minimum ni 642? Or maximum jackpot pala? 5.9. Minimum ba? 5.9. Mr. Chair. Bakit alanganin? Hindi, yung published. Singit lang. Yes. Okay. Yung sabi niyo this December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from Iloto? Hindi po, last night lang po yung iloto. Ilan po yung tumama sa Iloto out of this 1, 2, Isa lang po, yung kagabi lang po. kagabi lang? Game yun, yung kagabi, 6:55. 655. 600 million kasi yun, Senator Coco. Quick ng Senator Coco. Okay. Etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part 2 yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, uy, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So, at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So, sorry, inamin nyo, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So, kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman niya, identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure na lahat po talaga on tama. record yan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, given on the part of the Senate, limitado yung mag-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pa ang source ng leakage. So. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananayan nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing daw sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing daw sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita
kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective para magkaroon ng cross-checking kung yun ba ay related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan. Do you agree, sir? Very good. Okay.